Ayan guys, manipis yung ito. Ito pinaka-manipis yung diameter niya kaya mahirap po ipasok yung gulong. At yung mga agulong, may another customer na naman po tayo rito, isang Honda Click mga agulong. Papalitan po natin ng mags na boom rag set mga kagulong. Bela po yan mga kagulong. Ang gulong niya naman po sa likod ay 180 by 14, isang brand po yan ng B-Style. Pagdating po talaga kay boom rag Bela, guys, gawin natin to. Tara, tuluyan na nga natin ilabas ang mags ng ating customer. Ang uunahin po natin dito yung pinaka mahirap na i-install mga kagulong kasi gawa ng malapad na po ang kanyang gulong at ang mags ng ating customer ay 1.8 lamang ang lapad. Napakahirap po i-install ng gulong nito, lalong-lalo na po yung malalapad na po. Katulad nito, ang ipapalit nating gulong ay 180 by 14. Tapos 1.8 po ang mags. Dito mga agulong, pinaliwanag po natin sa ating customer na hindi po pwede ang ating dock level ng ating machine gun sa pinaka-mags. Hindi po tumatama. Ito nga po mga agulong, isang brand ng B-Style ang gulong na ipapalit nga natin. Pagdating po talaga sa mga boom rag, lalong-lalo na po kay Bela, 180 by 14 po ang sukat ng gulong na ito. Napakakunat po nito mga agulong, mahirap po i-install ito. Sa mga nagsasabi po, napaka-basic lang po niyan. Ako po ay laging nakakaranas ng mga ganito sa pag-i-install sa mga kamay-kamay lamang. Kung sisikwatin mo naman mga agulong, make sure mo lang po na may panapin ka po dyan. Ako, inuugali ko po talaga na hindi po siya sikwatin sa pamamagitan lamang po ng kamay-kamay lamang. Nangyayari po kasi sa akin minsan, pag nagsisikwat tayo, nagkakaroon po ng pagdaplis ng plangka. Kahit sabihin natin na nag-iingat tayo, may mga condition po sa pagsisikwat natin, minsan hindi po talaga may iwasan na dumadaplis. Talagang ang ginawa kong way dito mga agulong, magkamay-kamay lamang. Sa mga nagtatanong mga agulong kung pinapahirapan ko ang sarili ko, hindi ko po pinapahirapan ang sarili ko dyan. Ginagawa ko lang po yung pinaka-the best way ko na kung paano natin gawin ang mga galong ng mga ganito. At masasabi natin sa customer na hindi po natin sinikwat yan sa pamamagitan lamang ng pagpwersa natin mga kagulong. At ito pa mga agulong, yung pinaka-center po niyan, yung pinaka-kanal ng mags na yan, ang nipis lang po ng pinaka-diameter ng lalim niyan. Kaya po mahirap po tayo mag-install sa mga ganito, mga oversize na po ang mga gulong. Pero kung 80-80 or 90-80, 80-90 ang gulong nito, napakaalwan lang po nito i-install. Pag mga ganyang 180, malapad ang gulong at yung pinaka-center ng kanyang allowance dito sa mags ay masikip na po. Ang nangyayari po kasi dyan mga agulong, kaya makunat po yan, ay nagtatama na po yung pinakalabi ng gulong parehas doon sa pinaka-center, kaya po makunat. Try nyo mga agulong, sasabihin nyo na naman, basic lang sa inyo yan. Sa pagsisikwat ay ayos po yan. Pagdating naman po sa tire machine, kung aari ay napaka-basic lang po yan. Pero take note mga agulong, gawin mo muna na mano-mano na kamay ito para masabi mo kung sasabihin mo na basic lang ang ating ginagawa rito. At kung napapansin nyo mga agulong, sa tire man sa pag-i-install natin, ako lang ang nagkakamay ng ganito. Baka naman, sasabihin nyo na naman, nagawa ko na yan. Gawin mo mga agulong para malaman mo kung paano ang proseso ng ating trabaho. Hindi po tayo naglalaro dito. Ang inaano po natin dito kung paano ang quality ng ating trabaho. Napakakinis na po at wala pong gas-gas yan. At ito po mga agulong, yung sinasabi ko kanina, napakanipis na po ng pinaka-diameter sa center. Kaya po makunat po talaga pagdating sa mga malalapad na gulong. Pagdating naman po dito sa harapan, yung pinaka-stock niya naman po ang ipinalit natin. Dahil po medyo bago pa naman po ang gulong ng ating customer sa harapan. Madalas po kasi sa mga motor, 2-in-1 po yan. Nakapagpalit ka na rito sa likuran na pangalawang gulong, dito sa unahan ay magpapalit ka pa lamang. Kaya mas maganda po kung
wala ka pa pong budget na isang set, kung makapal naman po ang iyong goma, ay tiyagain mo muna. Pero kung may budget ka naman, bakit hindi isang set na ang bilhin mo? Para sure maganda ang forma ng iyong motor. Sa totoo lang mga agulong, sa motor natin, pag bago po ang gulong niyan at same din po ang kanyang brand ng gulong, ay napakaganda po tignan yan. Paparisan mo pa ng mugs na napakakinis at napakaganda rin. 6.5 po ang halaga ng ating mugs dyan, Boomerang Bella. Ay talaga naman, sa mugs pa lang, gastos na. Isang set ng tubeless, magkano na, di ba? Kung makapal pa naman ang iyong gulong sa unahan, bakit hindi mo tiyagain? Ano po? Madali na lang po magpalit ng gulong sa harapan. Pagdating kasi sa likuran, mga agulong, maraming kutkutin sa mga click, Aerox, NMAX, marami pong kutkutin dyan or buting tingin. Dito mga agulong, dumako na nga po tayo sa ating ginagawa dyan. Malapit na po natin ma-install yan sa pamamagitan lamang ng pagkamay-kamay. Pwersado po tayo dyan mga agulong dahil ang sinabi ko nung una talaga, ang kanyang mugs ay maliit ang pinaka-center. Medyo may kanipisan. Sa ganitong mga pagpipiga lamang, kailangan mo talaga malaman or magamay ang pagkilos ng gulong para ma-install mo po siya ng maayos na walang panikwat. Sa mga hindi pa po nakatry dyan, kung gusto nyo po talaga, tsatsagain nyo yung pigain. Pag hindi nyo kaya, may panikwat naman. Tandaan, ang panikwat ay malaking tulong sa atin yan. Yan po ang number 1 kaagapay ng ating tireman. Lagi po nating ginagamit ang panikwat or yung plangka natin. Make sure lang po sa pagpaplangka ay huwag dumaplis yan, lalong-lalo na sa mga bago. Sigurado, mapapangiwi ka dyan. At kakamot ang iyong ulo. Hindi dahil ikaw ay may kuto, dahil nasikwat mo at nagkaroon ng gas-gas ito. Ang mugs ng ating customer, pure silver lang po yan, walang kulay. Parang halos alloy lang po yan. Silipin na nga natin mga agulong yung Boomerang set ng ating customer. Compare sa kanyang stock, maganda po talaga at malinis na po ngayon tignan ang kanyang motor. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa next upload.